taon lang ang agwat ng edad nito sa akin. At habang kami ay lumalaki, ay talaga namang magkasundo kami nito sa lahat ng bagay. Sa katunayan nga, ay para rin kami nitong mag-best friend. At kapag may umaaway sa akin, ay ipinagtatanggol talaga niya ako. Kaya naman nasanay talaga akong nandyan palagi sa tabi ko si kuya. Itago yun na lang ako sa pangalang Ashley. Nung panahon ng kabataan ko, ay halos wala rin akong naging kaibigan. Dahil sa nasanay nga akong si kuya palagi ang kasama ko. Siya ang kalaro ko, katabing matulog, at syempre kasama rin sa pamamasyal. Kumbaga sanggan dikit talaga kami. At medyo naghiwalay lang nung magdalaga at binata na kaming dalawa. Hindi na raw kasi magandang tingnan kung magkatabi pa kami nito sa kama. Kaya naman, nang mag-high school ay pinaghiwalay na kami ng kwarto ng aming mga magulang. Pero kapag wala sila, ay tumatabi pa rin naman ako kay kuya. Kung minsan kasi ay natatakot akong mag-isa sa aking kwarto, lalo na kung umuulan. Wala namang magawa si kuya kapag nakahiga na ako sa kama niya. Bagkos ay tinatabihan na lang din niya ako. Subalit nang mag-aral na ako sa high school at magsimulang magdalaga, ay doon na nagbago ang lahat. Close pa rin naman kami ni kuya noon. Pero may mga pagkakataon na parang dumidistansya na rin ito. Lalo pa nga't may mga barkada na rin itong nakakasama. At napapansin kong parang mas nag-e-enjoy na siya kapag ito ang mga kasama niya. Kaya naman dahil doon, ay ibinaling ko na lang din ang atensyon ko sa aking mga kaibigan. Kahit pa nga ang totoo, ay si kuya talaga ang gusto kong kasama. Ang kaso, kahit ipilit ko yon ay binabaliwala lang ako nito. Kaya nang hindi na ako makatiis, ay kinompronta ko na siya. Kuya, pwede mo ba akong samahan sa mall bukas? Bibili lang ako ng pangregalo sa friend ko. Wika ko dito nang kumakain kami ng hapunan. Naku, pasensya ka na Ashley. May lakad ako bukas eh. Kay mama ka na lang magpasama. Tugon naman ito sa akin. Ganun ba? May lakad nga ba? O ayaw mo lang akong samahan? Diretsahang sabi ko naman sa kanya. Ano ba ang pinagsasabi mo? May lakad talaga ako bukas. Gagawa kami ng project sa bahay nila Girlie. Ay nyapa nito. Dahil sa narinig kong pangalan na binanggit nito, ay parang umakyat ang init sa aking ulo. Sa pagkakaalam ko kasi ay may crush siya sa girlie na yon. Kaya naman, hindi ko tuloy naiwasan ang mainis rito. Nung gabing yon, habang kami ay kumakain ng hapunan, ay doon ako hindi na nakapagpigil pa kay kuya. Kinompronta ko siya at sinabihan ng masasakit na salita. Nagalit naman sa akin sila mama dahil sa mga pinagsasabi ko rito. Pero napansin ko na tila wala lang kay kuya ang masasakit na sinabi kong yon sa kanya. Bagkos ay dire-diretso lang siyang kumakain. Pagkatapos naman nito ay nagpaalam na siya upang magpahinga at iniwanan na lang kami ng walang imik. Dahil doon ay bigla tuloy akong nakonsensya, lalo na nang pagsabihan ako ni mama. Kaya naman pagkahugas ng aming pinagkainan, ay napagdesisyonan kong puntahan muna ito sa kanyang kwarto. Nang sa ganon ay makahingi ako ng paumanhin dito. Ngunit nang kakatok na ako sa kanyang pinto, ay para bang may naulinigan akong kausap ito. Hanggang sa narinig ko na nga lang na tila babae ang kausap niya. Hindi ko nun alam na nililigawan na pala ni kuya si Girlie.
Nalaman ko na nga lang yon nang makita ko itong may dalang bulaklak at ibinigay iyon sa babae. Imbes naman tanggapin iyon ni Girlie, ay ipinahiya pa niya si kuya. At ang masakit ay ipinagsigawan pa niya sa lahat na hindi niya ito gusto. Ano ba, Ruel? Di ba sabi ko naman sa'yo na wala kang pag-asa sa akin? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Pagpapahiya nito kay kuya. Hindi naman ito noon nakaimik at nakita kong parang maluha-luha pa noon si kuya. Kaya't nang hindi ako nakatiis, ay nilapitan ko sila para syempre ipagtanggol ang aking kapatid. Hindi talaga ako pumayag na mapahiya si kuya. Kaya naman, ipinamukha ko nun sa girlie na yon na ayos lang na basterin niya si kuya. Dahil hindi naman talaga sila bagay nito. Marami pa nga sana akong gustong sabihin sa babae. Pero pinigilan na ako ni kuya. Hindi naman ito nagalit sa akin. Bagkus ay nagpasalamat pa nga siya dahil sa pagtatanggol ko raw sa kanya. Kaya naman simula nun ay naging okay na uli kami ni kuya. Hanggang sa bumalik muli ang samahan naming dalawa. Noong mga panahong iyon ay wala na yata akong mahihiling pa. Dahil naging close uli kami nito. Hindi na nga lang katulad yon nung dati na bata pa kami. Pero ayos na rin iyon para sa akin. Sapagkat kahit papano ay sinasamahan na rin niya ako sa mga lakad ko. Nung una ay hindi ko nga nun maintindihan ang aking sarili. Kung bakit ganun na lang ako kasaya kapag kasama ko si kuya. Basta ang alam ko lang nun ay iba ang feeling ko kapag ito ang kasama ko kesa sa mga kaibigan ko. Kaya naman kung minsan ay napagkakamalan pa nga kami nitong magjowa na hindi naman namin iyon pinapansin. Para kasi sa aming dalawa ay walang mali siya ang ginagawa namin. Dahil natural lang naman sa magkapatid na maging close sa isa't isa. Yun nga lang, simula nang magkolehiyo na si kuya, ay doon ko na napansin na tila iba na ang nararamdaman ko para dito. Lalo na nang malayo ito sa amin at piliin niyang mag-aral sa ibang eskwelahan. Simula nang malaman kong ganun ang plano ni kuya, ay para bang nalungkot na lang ako. Alam ko kasing mamimiss ko ito, dahil nga sa nasanay akong palagi siyang kasama. Ngunit sa ganong sitwasyon, ay alam ko rin na wala akong magagawa para pigilan siya. Lalo pa nga't maging sila mama at papa, ay payag rin sa plano niyang yon. Kaya naman hinayaan ko na rin siya sa gusto niya. At imbes na isipin ito, ay ibinaling ko na lang sa iba ang pagkamiss ko sa kanya. Hindi naman nagtagal ay unti-unti ko ring nakalimutan ang pagkahumaling ko kay kuya. Marahil ay dahil na rin yon sa pagdating ng mga bago kong kaibigan. Simula kasi nang malayo si kuya ay para bang marami na rin ang gustong makipagkaibigan sa akin. At hindi ko nga inaasahan nun na magkakaroon rin ako ng mga manliligaw. Ashley, pwede ba akong umakyat ng ligaw sa inyo? Kulat kong paalam sa akin ng kaklase kong si Dash nang kumain kaming magkakaibigan sa kantin. Ha? Anong sabi mo? Pagtatanong ko dito na kunwari ay hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Sabi ko kung pwede ba akong formal na manligaw sa'yo. Pag-uulit naman nito na siyang naging dahilan ng pangangantsaw nila sa akin. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ba ang isasagot ko kay Dash. Pero sa huli ay pinayagan ko na rin siya dahil alam kong doon ko lang mapapatunayan kung talaga bang seryoso siya sa sinasabi niya. Sa tingin ko kasi ay nagbibiro lang din ito sa akin.
dahil sa asta ni Dash ay malabong ligawan ako nito. Subalit ang akala kong hindi seryoso ito, ay nagulat na lang ako nang isang gabi ay pumunta nga ito sa bahay namin. At nung gabing iyon, ay natsyempuhan pa talaga niyang nandun si kuya. Habang abala ako noon sa paghuhugas ng pinggan, nang may narinig akong tila tumatawag sa labas ng bahay namin. Nakita ko namang tiningnan iyon ni kuya at halos takasan ako ng dugo nang tawagin ako nito at sabihin may bisita raw ako. Dali-dali naman ako nung naghugas ng aking kamay at pagkatapos ay tiningnan kung sino yon. At nang makita ko si Dash na may dalang bulaklak, ay dun pa lang ako naniwala rito. "Maupo ka muna, iho, at tatawagin ko lang si Ashley," sabi ni Mama kay Dash. Nang puntahan ako ni Mama sa kusina, ay pinatigil na ako nito sa paghuhugas ng pinggan at siya na raw ang magtutuloy noon. Bago naman labasin si Dash, ay nag-ayos muna ako ng sarili at naabutan ko na lang na kinakausap ito ni kuya. Napakunot noon naman nun si kuya nang makita nito ang ayos ko. At nung mga oras na yon, ay para bang gusto pa nga kami nitong bantayan. Mabuti na nga lang ay tinawag siya ni Mama. Kaya napilitan tuloy siyang iwanan kami. At habang magkausap naman kami ni Dash, ay pakiramdam ko na may matang nakamasid sa amin. Hanggang sa nang makauwi ito, ay dun ko lang nakonfirma na binabantayan nga pala kami ni kuya. Nung gabing yon ay hindi ko alam kung bakit ganun na lang kaapektado si kuya sa manliligaw kong si Dash. Oo nga't alam kong concern siya sa akin. Pero kung umasta ito ay parang daig pa niya sila Mama. Ganun pa man, hindi ko na lang ito pinansin pa. Dahil naisip ko na baka nag-aalala lang talaga siya sa akin. Kaya naman, ipinagpatuloy ko na lang na ligawan ako ni Dash. Ngunit sa paglipas pa ng araw, ay parang palala naman ng palala ang ipinapakitang aksyon sa amin ni kuya. Lalo na nang ibalita ko sa kanilang sinagot ko na si Dash. Simula noon ay nagbago si kuya at hindi na ako masyado nitong pinapansin. Kung minsan ay umuwi pa nga itong nakainom. Bagay na ipinagtataka ko talaga. Buong akala ko nga noon ay may problema lang ito. Pero nang nagkataong wala sila Mama, ay doon na isiniwalat nito ang totoong dahilan ng ipinagkakaganon niya. Nung gabing umuwi ito ng nakainom, ay pinilit ako nitong kausapin upang pakiusapan na hiwalayan ko na raw si Dash. Ipinagtaka ko naman yon dahil wala namang masamang ginagawa sa akin ang aking nobyo. Ngunit nang ipagtapat na sa akin ni kuya na mahal daw niya ako at hindi daw niya kayang may iba akong nobyo, ay doon ko na naintindihan ang aksyon niya na yon. Hanggang sa hindi na nga nito napigilan pa ang kanyang sarili at nagawa ako nitong halikan sa aking labi. Akala ko nga noon na nawala na ang lihim kong pagmamahal kay kuya. Pero nang halikan ako nito, ay doon ko naramdaman na may pagmamahal pa rin pala ako sa kanya. Na hindi lang basta bilang kapatid, kundi higit pa. Nung gabing yon ay pareho kaming nakalimot ni kuya. Hanggang sa marating na naming dalawa ang rurok ng langit. Alam kong mali yun. At alam ko rin na baka isumpa kami nila Mama kapag nalaman nilang may nangyari sa aming magkapatid. Ngunit sa sitwasyon naming dalawa, ay hindi na namin naisip pa ang tama at mali. Basta nung mga oras na yon, ay ang pagmamahal namin sa isa't isa ang nanaig sa aming dalawa. Pagkatapos naman ng paglalaro namin ng apoy ni kuya, ay nangako ito sa akin na paninindigan daw niya ako.
Nagulat pa nga ako nang aminin nitong hindi daw talaga kami magkapatid. Dahil nalaman niyang ampon lang daw siya. Kaya pala mas pinili niya nun umalis at mag-aral sa malayo. Dahil nalaman nila mama na may gusto raw siya sa akin. Pero kahit anong pilit daw niyang ituon sa iba ang pagmamahal niyang iyon, ay hindi niya magawa. Kaya naman pagkatapos ng gabing iyon, ay lakas loob niyang inamin kila mama ang nangyari sa amin. Sobra naman nagalit ang mga ito, hanggang sa palayasin nila kami. Wala naman kaming nagawa noon ni Kuya kundi panindigan ang isa't isa. At kahit mahirap ang sitwasyon naming dalawa, ay pinili naming lumayo para magsama na. Hindi naging madali ang paglayo namin yon. At marami kaming pagsubok na pinagdaanan para lang maging maayos ang aming sitwasyon. Pero sa huli ay pinanindigan pa rin naman namin ang pagmamahal sa isa't isa. Maliban ang naging relasyon naming iyon ni Kuya, ang importante ay magkasama pa rin kami nitong nagpapalaki sa aming mga anak. At kahit mahirap ang buhay, ay magkahawak kamay lang kami nitong inaabot ang aming mga pangarap para sa aming pamilya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Ashley.